Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Diaguilar. Ito po ang aking day 103 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Sigurado ka ba sa iyong kaligtasan? At ang topic po natin ay eternal security. Sabi po dito yung concept na eternal security is often misunderstood. While it's true that those who are truly saved will never lose their salvation, not everyone who professes faith has genuine saving faith. This is why many theologians prefer the term perseverance of the saints. It means that the true believers will endure in faith to the end, not by their own strength, but God's preserving grace. This is both a comfort and a call to examine ourselves in the faith. At ang Bible verse po natin matagpuan sa John chapter 2, 10 verses 27 to 29. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila magpapahamak at hindi nila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ito ang teachings po ating ngayon, number 1. Not all professions of faith are genuine conversions. Ito po, hindi po minsan yung mga profession of faith ay genuine. Na parang pag sinabi mo na kilala mo siya, pero yung totoo hindi talaga. Siguro kilala mo lang ang ano po, pero hindi mo talaga siya lubos ang kilala. Diba, lagi natin yung nakilala natin siya, pero yung doings natin ay makamunti pa rin. Dapat pag truly tuloy na tinatanggap mo ng ating Panginoon at kilala mo siya, dapat yung galang mo nakakita ayon din sa paniniwala mo. Dapat diba Christ-like ka, and dapat yung mga gawain natin sa mga mundo natin, yung flesh natin dapat unti-unti binabago natin yun at hindi na natin yung ginagawa. Number 2, true believers are preserved by God and will preserve in faith. Ito po, yung mga believers ay nakapreserve ito sa ating Panginoon na pati yung kanilang pati yung pananampalataya natin, alam na yun ng ating Panginoon. Dahil kung totoo ka talagang believers, diba dapat na ipapamuhay mo rin yung mga sinasabi mo, yung mga natututunan mo. Dapat talaga nakikita rin sa hindi yung puro salita lang. And number 3 po, God secures our salvation and genuine fruit will show it. Ito po, ang ating Panginoon sinisecure ang ating salvation, ang ating kaligtasan. Dahil alam niya kung sino yung tunay talaga na true believers niya. Dahil nakikita yun sa ating puso. Kaya dapat diba number 1 ang yung puso natin. Dahil ayun yung number 1 na ini-examine ng ating Panginoon sa ating katawan, hindi yung ating puso. Dahil hindi lang sisinungaling yung ating puso kung ano yung laman yun yung magiging effect ng buhay na meron pa, kung ano yung nasa puso niya. Kaya God secures our salvation and genuine fruit will show it. And application naman po para natin ma-apply sa ating buhay. Number 1, examine your faith to see if you are truly in Christ. Ito po, natin yung sarili natin. I-self-study po natin, kung mag-aralan natin yung sarili natin kung talaga bang may paninindigan tayo, kung talaga bang totoo yung paniniwala natin sa Panginoon, hindi yung sabi lang natin na kilala natin siya, naniniwala tayo sa Kanya na siya yung Panginoon natin, pero tingnan natin kung sumusunod ba tayo sa Kanya, kung ginagawa ba natin yung dapating gawin, kung ginagawa ba natin yung tama, at kung ginagawa ba natin yung bagay na ikinakalugod niya. Number 2 po, endure in faith, trusting in God's sustaining faith. Basta lang natin palakasin, i-endure pa natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Magtiwala na tayo, huwag na tayo ibigay mo na yung
tiwala mo sa iba, pero mas ibigay mo yung tiwala mo sa ating Panginoon. Totoong nagmamahal sa'yo na kahit sino man ay hindi kaya ibigay pagmamahal na meron ng ating Panginoon, dahil sa Kanya ang tunay na pagmamahal at sa Kanya ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Lastly po, encourage other to pursue holiness, not false assurance. Ito po, wag natin, kahit sa sarili natin, wag natin utak na maliligtas tayo, dahil kahit sino, hindi mo magdikta ng isang tao kung maliligtas ka ba o hindi. For example, sabi mo sa isang tao na paglingkuran mo lang ating tao na maliligtas ka na, paano kung sinabi mo tapos sa'yo, ikaw pala mismo ay hindi mo sigurado kung ligtas ka pa? Kaya mas maganda na encourage natin sila na i-pursue na maglingkod pa sa ating Panginoon. Huwag tayo magdikta kung maliligtas ba sila o hindi. Huwag natin sabihin na magsimba ka lang, maliligtas ka na. Huwag po natin ipakalit yung mga false assurance, diba, sa kanila. Hayaan natin sila mismo na tayo lang yung maging way, pero sila mismo mas makakilala ng lubusan sa ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag matutong kalimutan na i-share sa ating mga mga sa buhay. God bless po sa ating lahat.